Nako, heto na po mga kaubayan, umaksyon na. Nako Marcoleta, tumama ang hinala sa bagong Blue Ribbon Committee. Aba, yan po mga kaubayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito nga mga kaubayan, bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto nga mga kaubayan, no, talagang si Soto ay hindi po talaga papayag, no. Sa simulat sa pool mga kaubayan, hindi po talaga papayag ito pong si Senator Tito Soto na mag-start or maumpisahan muli, no, yung investigasyon diyan po sa Blue Ribbon Committee patungkol po sa flood control mga kaubayan. Kasi eto po ang balita mula sa ang balita ngayon, limang malalaking maleta na umano'y natanggap ni Soto. Aba, posibleng maungkat sa pagdinig ng Blue Ribbon. Aba, bagamat mariing itinanggir noon ni Tito Soto ang aligasyon at tinawag itong walang basihan, posibleng muling mabuksan sa nalalapit na Blue Ribbon Committee hearings ang umano'y pagtanggap niya ng 5 malalaking maleta kung ipapatawag at papayagang tumistigo ang mga miyembro ng tinaguriang Brave 18 na naglagda sa affidavit. Ayan mga kaubayan lagot. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala itong si Soto hindi na mapalagay. Oo, 'di ba? Nung 'di ba sabi niya yung subcommittee ay illegal. Ang pagkakaroon ng ang pag-create ng subcommittee ay illegal. Wala po 'yan sa batas. Talaga naman itong si Soto mas nauna pang na research ng mga netizen, no, na nasa rules mga kaubayan ng Senado na pwedeng gumawa ng subcommittee yung pinaka mother committee nila, di ba? For example, yung Blue Ribbon Committee pwede pong gumawa ng subcommittee, no? Ang hindi po pwede dyan mga kaubayan, kung ikaw ay Blue Ribbon tapos nandoon ka sa human rights sa subcommittee ka, hindi pwede yon. Pero kung dyan sa Blue Ribbon subcommittee, pwede po yan. Nasa rules po, hindi ko lang na save, no, yung yung tawag dyan, yung rules na yan, yung section, no, I think section 20, basta something like that mga kaubayan. Pero maging ganun pa man, no, still sumusunod po sa batas si Senator Dante Marcoleta at si SP Cayetano. Ito lang mga kaubayan, no. Ito pala ang dahilan kung bakit tarantado na ngayon si taranta na si Soto. Hindi na mapalagay. Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Randy, Tagama, kaya pala dami nyo rason, idol ko. Kala ko ba sambayan ng Pilipino kayo? Sabi naman po dito ni Ronnie, dyan natin makita yung talino daw ni Tito Sen. Dyan madamay pati pamilya niya sa maleta, hihi. Ayan na Kaya alam na, kaya gigil sila. Ayan. Kung mapatunayan, sana bita yung parusa para lechon ang kagid. Aray ko po sabi naman po dito ni Red Mara, dapat lang yan para naman sila ang magka-problema. Grabe po yung binibigay nilang problema ngayon dito po sa majority senators. Grabe po kahit walang kaso nagkakaroon po ng kaso mga kaubayan. Okay? Ay nako. Eto mga karibin natin, pasadahan din po natin to. Eto po, sabi po dito ni Doc Richard Mata, teka palakihin natin to mamaya ipapakita ko po na bisto si Buying sa kanyang sariling bibig huli. Si Buying, saglit lang mga kaubayan, unahin lang muna natin to. Sabi po kasi dito ni Doc Richard Mata, oras magsimula na si Marcoleta sa Blue Ribbon, malalaman na natin gaano kadami ang pinagtakpan ni Lacson, the biggest cover-up in history. Aray ko po. Ito nga lang 5 maleta ni ito, di ba, pakita natin. Itong 5 maleta ni Soto, posibleng yan po ang isa sa mga pinagtatakpan ni
Lacson, no? Maliban po dito mga kababayan sa mga kay Romualdez, kay President Bongbong Marcos Jr., syempre yung Senate President niya, hindi niya pwedeng ilaglag yan. Biruin mo, 5 malalaking maleta pala. Ayon po sa Brave 18, ang kanilang idiniliber dito po kay Soto, aray na. The biggest cover-up in history. Ayon po yan kay Doc Richard Mata. Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Do you agree? Na ito pong pagka-cover up, pagpuprotekta ni Lacson dito po sa mga involved, lalong-lalo na sa mga big fish ng flood control. Anong blood control? Hindi blood. Flood control, ito ang biggest cover up in history. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po ni PI, nako, thank you Lord, naway tuloy-tuloy na po ang usapin na ito para matuloy na kung matukoy na kung sino talaga ang walang hiya sa kaban ng bayan. Salamat Ama. Ayan. Allah Akbar. Ayan. Duda ako kay Pinky Simula nung na talaga siya, something fishy from the very start. Correct. Wala. Talagang may ano sila ngayon. Kung may ang tawag dito. Kung baga sa sa palabas yung kaninong pelikula yung sinasabi na tinamaan yung nervyos. Kay Eddie Garcia yan tinamaan po yung kanilang mga nervyos na ugat, mga kababayan. Mga nervyos na po sila ngayon inip na po ang mamamayan para malaman ang katotohanan. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Buying Rimulya, huli sa sariling bibig, no? Pagdating sa mga senador, mabilis pa sa kidlat ang kanilang aksyon, pero pagdating po kay Romualdez, mahirap. Oo, mahirap. Eto, pakinggan po natin to mga kababayan. Inco Estrada ay masasampan na by Thursday, and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman. How about isa rin ho dun sa inabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez. Any update on that? Nandiyan na yan. Meron lang kaming 2 pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful. Kita nyo na yan? Kita nyo na yan? Pagdating sa mga senador, mabilis pa sa last 4. Kaso agad. No? Pagdating kay Romualdez, hindi madali yan. Anong hindi madali? Kung sa mga senador nga, ilang senador yung pinagkakasuhan ninyo, kahit walang kaso. Diba? Pagdating kay Romualdez na nandyan na po yung mga ebidensya, sasabihin nyo, hindi madali yan. Mahirapan kami dyan. What the heck? Masyado naman po kayong halata, Buying Rimulya. Diba? Masyado naman po kayong halata sa mga galawan ninyo. Diba? Pagdating sa mga senador, ang bilis-bilis ng aksyon ninyo. 1 week lang, may kaso na. O pagdating kay Romualdez, simula ng pagsimula ng flood control, ng pumutok ang flood control, hanggang ngayon mga kabayan, nahihirapan pa rin po sila sa pagkaso kay Romualdez. Niloloko naman tayo dito Sabi nga po dito sa caption, lokohin mo mga bangag, wag kami. Ayan, diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabyo natin? Just comment down below. At eto, pasadahan po natin yung interview dito po sa ilang lawmakers, no? Ng mga congressman ito mga kababayan. Si Jude Asedre. Ayan, pasok mga kababayan. Bigyan po natin ng reaction to. These past few weeks have been quite interesting for the country, especially with the recent events in the other chamber. Pero kami sa Kongreso, in the House of Representatives, we've been very focused on the preparations for the impeachment trial sa Senate. In fact, the prosecutors have started their preparations, yung pag-aaral, as well as our continued engagement. Kasi hindi lang naman
sa Kongreso at sa Senado ang pinag-uusapan. We also have our continued engagement with civil society, with the other stakeholders. Para nga sa paniniwala ng Kongreso, ito yung isang usapin na hindi lamang nakalimita sa Senado. Kaya tuloy-tuloy din ang paghahanda, hindi lang ho sa mga prosecutor na ginagawa po ngayon, yung binabalikan ho lahat yung sa ebidensya na nailahad ng clarificatory hearings. Nandun din yung ating pagkuha ng mas malakas na suporta maging sa ibang sektor na interesado at nagmamatyag din sa kalalabasan nitong impeachment. Bakit kailangan makialam pa yung ibang sektor, mga kabayan? Sektor nyo lang naman ang talagang gustong i-impeach si BP Sara. Sektor ng mga NPA, mga kabayan. Diba? Mani, whether we like it or not, sinasabi, isasali mo pa yung ibang sektor? Anong pakialam namin dyan? For example, anong pakialam ng mga manggagawa sa ginagawa yung impeachment kay BP Sara? Kasi eto sinasabi kasi nila, okay, mamaya, para mas lalo nating ma-explain, no? Kasi, sige na nga, sabi kasi dito, ano naman daw ang mapapala ng yung tawag ito, yung mga rules na yan, no? Sabi ni Erwin Tulfo, no? Anong mapapala ng taong bayan dyan sa papalit ng rules na yan, di ba? Yung nag-walk out sila. Oh. Ano rin naman po ang mapapala ng taong bayan sa pag-impeach ninyo kay BP Sara? Sige nga. Question mark, di ba? Ano ang mapapala ng taong bayan kung ma-impeach ninyo si BP Sara? Sabi nyo, accountability. Hindi na yung na accountability na yan. Yung sa trillion pesos, hindi niyo makita yung accountability. Dito sa millions, nakikita niyo yung accountability. Sabi nga, kahit masinti mo man yan na pera ng gobyerno, still accountability and transparency is being observed, no? Pero, logically, walang pakialam ang taong bayan, no? Sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon sasabihin mo, kinukonsulta namin yung ibang mga sektor. Anong sektor yan? Sektor ba yan ng mga taga-bundok? Nako po. Trial sa Senado, which is for me very important, no? Kasi in the end, it's so easy to turn this political. Because it's anyway, in the first place, admitted it's a political process. But as I've always said, it's very important to put this in the context of our overall governance. Diba? Gaano ba kahalaga na may impeachment tayo? Kasi mahalagang may pananagutan ang mga nasa paglilingkod bayan. Hindi lang ho natin pwedeng baliwala lang natin ang ang katulad nitong mga akusasyon, itong mga reklamo, itong mga ebidensya na naipakita dahil lang sa kalagayan ng politika natin. I know the country is facing so many challenges at the moment. We've also buckled up on making sure that we have a strong legislative action framework on how to respond to the emergencies. In fact, we just voted on we are about to vote on we voted in second reading House Bill 8834, yung Kalinga Bill, that would present the overall response to the ongoing crisis, but not only to the ongoing crisis, but for every crisis na pwede nating kaharapin bilang bansa. Katulad nitong nangyaring oil crisis kamakailan. Nandyan po yung paano natin ma-maintain yung presyo, may stabilize natin yung presyo ng gasolina. Nandyan din po yung pagsisigurado na meron tayong Parang wala naman. Survey and resource management system. Nandiyan din po yung masigurado natin na efficient po at targeted ang pagbibigay po natin ng tulong sa mga vulnerable sector at maging pagsigurado na kahit may emergency ay hindi po naapektuhan adversely ang ating logistics at supply chain management. Ito po yung nagpapakita na ang Kongreso hindi lang ho tayo nakatutok dun sa mas maingay na aspeto ng mga kalagayan ng bansa natin katulad ng impeachment, pero hindi ho natin napapabayaan din yung kabuang Talaga ba? tungkulin natin. Na Bakit maglingkod bagsak sa yung bayan, ekonomiya which natin? is
I think a good indication of how the House of Representatives takes seriously its role not only in the impeachment trial but also in the overall task of governance. Anong pangamba na nagtutuon daw ng pansin impeachment samantalang maraming problema? Usually nagagaling ang narrative niya sa survey. Overwhelming. Patuloy ang impeachment kung anong ebidensya. Yan di po ang isa po sa tinitignan ng Kamara noon. Tinitignan natin na lalo na after ng clarificatory hearings, halos dumoble o trumiple ang interest. At hindi lang ho interest, yung kagustuhang malaman kung paano mariresolba itong impeachment process na sinimulan po sa House of Representatives. Ako, simple lang ho ang pananaw ko dyan. Alam ho natin na maraming problema ang bansang hinaharap natin, no? At hindi ho naman nagkukulang ang Kongreso. Pero in the scale of things, no, naniniwala tayo na ang accountability is basically very essential to the quality of governance that we have in the country. Ayan na naman tayo sa accountability, quality of governance in the country. Paano po yung flood control? Diba? Kasi ang gusto nilang mangyari dito, unahin yung impeachment kaysa po sa flood control. Kasi ang flood control mag-iisisimula na po sa June 4, mga kaubayan, yari na kayong lahat. Diba? Kabadong-kabado na po sila magsisimula na kasi yung flood control sa June 4. Yung investigation ng subcommittee ni Senator Dante Marcoleta. Napakatalino ng ano ito ni SP Cayetano, ano? Samantalang yung ibang pwedeng pagkapokusan ng BRC, si Senator Pia Cayetano nga hawak. Good job. Kabado na mga buwaya dyan po sa House of Representatives. Dahil nga po, baka isa sila sa mga maipatawag dito po sa flood control scandal na ito, mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kaubayan? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.